1:28 na nga ng madaling araw ngayon at papunta na ako sa Petron sa aming lugawan. Tulong tayo ngayon at taglakas namin sa tahong. Nandito na nga ako sa Petron. Wala ko nga rin pala yung sakyan ko para may matutulog-tulugan tayo. Mamaya-maya nga lang ay nagutom tayo kaya naglugaw muna tayo dito sa ating lugawan. Ito nga ay naglilinis-linis na sila. Kukunti na nga daw yung paninda nila. Dahil kahit Biyernes Santo ay maraming kumakain kaya naglilinis sila. At ito na nga yung pangmalakasan naming lugaw. Kalapot pa lang ay masosolve ka talaga at napakasarap. Lalong-lalo na yung mga manok namin. Ay napakalambot. Siyempre, dito nga ay kumuha pa ako ng itlog. Eto at mag-almusal muna tayo. Wala pa yung paninda nating tahong. Tara, kain tayo. Kami na rin tayong suki at alam na kung anong lasa talaga ng lugaw namin. Napakasulit at napakasarap at napakamura pa. At mamaya-maya nga lang ngayon dito na yung aming tahong. Napakaraming ang order sa atin kahit ganito lang. Kahit marami na tayong kalaban, isa pa rin tayo sa pinagkakatiwalaan ng mga tindera. Dahil tayo naman talaga ang original na nagtitinda ng tahong at dealer dito sa atin. Marami na nagsulputan na bagong nagpapadala ng tahong ngayon. Pero kahit papano ay sa atin pa rin sila umu-order. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tindera namin na napaka-solid at hindi umaalis sa atin. Ito na nga at napakaaga ng isang biyahe. Ang elf nga pala yung sinakyan ng tahong namin. Pinaghati. Pagkatapos namin ibaba ito ay meron pang kasunod. Medyo malayo nga daw ang distansya nila. Tahong-tahong nga lang pala ito pero ito ang unang-unang naming negosyo na pinamana ng lola ko. Dito nagumpisa sila father at mother ko hanggang sa napalago na nga nila at naparami na rin nila ang pinagdideliveran namin at mga tindera namin. Kahit tatahong-tahong lang yan ang bumuhay sa amin. Diyan din lahat ng galing ang mga napundar namin. Napakaraming salamat sa tahong na yan at diyan kami lahat nagumpisa. Binata pa nga lang ako ay sumasama pa ako hanggang Ilaga. Naglilinis na ng tahong at naniningil. At buti nga ngayon malinis na ang tahong at di na nililinisan. Pinapadala na sa atin na malinis. Nakita nyo naman yan. Napakarami. Isang elf na tahong. Ito nga ay hati-hating bayan yan. Meron tayong Kawayan, Aurora, Rojas, Cabanatuan, Ilagan. Bukod-bukod na nga yan kung ilan ang order nila. Merong 5, merong 10, merong 15. At meron ding isang tao na 30 ang order sa atin na sako. Kaya nga dito, maliliit lang yung tahong. Wala tayong dagupan na malalaki. Ito nga yung size niya. Talagang pangsabaw at masasarap at matataba naman. Kahit maliliit. Ito nga ay nagtulong-tulong na sila magbuhat dahil napakarami nila at hindi na ako sumali dahil kailangan ko rin i-video para may pakita sa inyo ang tahungan namin. Sa mga gusto ng order at mag-resell ng tahong, okay na okay sa amin yan. Hindi kayong mag-message, mag-comment sa video na ito para makakuha kayo ng tahong. Araw-araw ay may padala kami ng tahong, walang paltos. Sa isang sako, pwede kayong kumita ng 800 to 1,000 ang isang sako pag nabenta nyo. Kaya maganda at malaking tulong din ito kung makakapagbenta kayo. Napakaliit lang din ng puhunan nyo. Kaya kung gusto nyo umorder, tara tulungan ko kayo kung paano maghanap buhay at magbenta rin ng tahong. Ito nga ay unti-unti na umaalis yung mga tricycle namin at dinideliver na sa mga palengke ang aming mga panindang tahong. Eh lahat po ito ay order na. Hapon pa lang po ay naka-order na ito dahil yung biyahe niya galing pa po ng Malabon ito. Ito, batak na naman yung kapatid ko at tumulong na nga. Buti siya sanay na sanay sa gym kaya baliwala lang sa kanya yan. Kaya pinanood ko na lang na sila ng pinanood. Siyempre walang tigil yung bunganga ng nanay ko magpa-deliver habang maaga dahil kailangan may dispose talaga ng maaga ang mga tahong. Dahil hindi pwedeng tanghaliin. Dahil maraming kumukuha na sa idera sa loob ng palengke. Lalong-lalo na yung mga nagro-rolling na kolong-kolong. Umaangkat din sila sa loob ng palengke. Eto, punuan na nga. Meron nang papunta ng Rojas, may papunta na ng Aurora, may papunta ng Kawayan. Siyempre may papunta rin ng Cabanatuan. Sabay na nga natin yung ilagan natin dun sa L. Kaya mag-iilagan pa yon. Ito na nga. Yung tina nilang na-i-deliver ay may second batch pa na dadating. Ang pinakamalakas naming paninda sa isang taon ay mahal na araw. Huwebes Santo at Biyernes Santo lang. Ito talaga ang pinaghahandaan namin para maibigay lahat ng order nila at maasikaso ng mabuti. Ito nga ito yung madaling araw dumadating ang tahong namin. Pagdating ng alas 7, alas 8 ng umaga ay tapos na kami mag-deliver. Talagang maaga at kailangan talagang may dispose ng maaga ang tahong. Sa mga magtatanong ako ilang kilo ang isang sakong tahong ay 30 plus kilos yan. Pwedeng 31, 32 o 33 pa. So kalimitan ay nagiging 30 lang siya. Kasi nga nagre-reseko na rin yan. Ito nga ay magkaibang kulay ng sako para makita yung big at yung small. Saludo rin ako sa mga tricycle boy namin na masisipag at mapagkakatiwalaan. Tulad ng mga tauhan namin noon, naging kalaban pa nga namin ngayon. Kiusap mag-resign, yun pala ay magsasarili na at napakagaling pa nga ngayon. Lang talaga ang negosyo. Pag may nainggit ay gumagaya. Sama na sa hanap buhay yan, lumaban na lang tayo ng patas. Na lang natin sila kahit nanunulot sila, walang problema yan. Ang tricycle boy nga namin noon, nagbabakaw pa, nagnanakaw ng kilo ng tahong. Kaya laki na ng sahod, tatraidoring ka pa. Dang huli kakalabanin ka pa. Kaya tignan nyo ang kilos at galaw ng mga kasama nyo. Hindi porket kasama nyo, pagkakatiwalaan nyo. Tulad ng mga experience namin sa mga nakaraang tao namin. Lang talaga ang buhay. Kung sino pa yung inaapi, siya pa yung nagwawagi. Huwag masyadong magmaliit dahil baka bandang huli, mas malaki na siya sa'yo.
maghanap buhay ng mabuti, piliin ang makakasama. At huwag pansinin kung ano man sinasabi nila. Marami silang chismis at marami silang kwento. Pero pag tinignan mo, sila pa yung nahihiya dahil sa dami nilang sinasabi sa'yo. Dahil alam naman nila sa sarili nila na sila lang ang gumagawa ng kwento at hindi naman totoo. Ito na nga yung pangalawang batch na tahong namin. Dos na madaling araw yung isa at ito dumating naman ng alas 6 ng umaga. Ito nga ay puro big naman yung tahong. Talagang hindi ganon kalalaki katulad ng dagupan. Ang oversize at napakaganda ng dagupan at masarap pang ihaw. Ito nga ay gaspang lang. Talagang pang sabaw ay napakasarap. Malalaking dagupan ay hindi nga pwedeng pang sabaw yun. Mas masarap talaga doon ay pang ihaw lang. Pero yung ganitong size na maliliit na matataba ang laman ay talagang pang sabaw at napakalinamnam ng sabaw nito. At matatamis talaga ang tahong. Ito nga ay unti-unti nang dumadating mga kukuha sa amin ng tahong. At yung iba talagang dinideliver na nang maubos na yung tahong. Ang bilib din ako sa magulang ko dahil talagang kinayod din nila ng kinayod bago nila marating ang magparating ng maraming tahong na ganito. Dati nga ay timba-timba lang at kung saan-saan lang din sila nagtitinda, nakakolong-kolong at sobrang mainit. Kahit papano ay nakakapundar na rin sila ng mga sasakyan. Kahit papano ay napapalago na nila talaga yung tahungan namin. Kahit na maraming lumalaban at kumokontra ay wala silang pakialam. Dahil sa kumbait at suki ni mama sa tindera ay wala silang masasabi kaya marami pa rin kumukuha kay la mama. At eto na nga, iilang sako na lang yung naiwan at order na nga rin ito, babalikan na lang nila. Ayun na yung pangalawang elf, nagbiyahe na. Ayun, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa lahat ng manonood. At pauwi na tayo. March 29 nga pala ngayon. Happy birthday pala sa akin. Bawal po ang karne, kaya Sabado na lang tayo maghahanda. Maraming salamat sa lahat ng manonood.